Mga katribya, paano ba maging monthly income ang makukuha po natin bunga sa ating kalamansi? Gusto nyo ba mga katribya na maging monthly ang pagpitas ninyo sa ating pong kalamansi? So, tuturo po natin sa inyo ang tekniko o ang pamamaraan, pati na rin ang sikreto para mapagbungan natin ng monthly ang ating pong kalamansi. Panoorin po ninyo hanggang sa matapos upang kung meron kayong kalamansi, makinabang na po tayo ng mas maaga upang kung magkagayon ay masulit ang inyong alaga pati na rin ang pagtatanim. Ngayon, may sikreto at mayroong pamamaraan. Pag alam natin ang pamamaraan, may i-apply ninyo sa inyong kalamansian. Kaya maswerte yung mayroong kalamansi. At kung sakali man na kayo ay magtatanim ng kalamansi, meron rin kayong idea o pamamaraan para gawin ang bagay na ito. Okay mga katribya, panoorin po ninyo ang tekniko, pamamaraan para maging monthly ang kalamansi natin. Mabiyayang araw sa inyo mga katribya. Welcome po kayo sa aking YouTube channel, pati na rin po sa ating mga bagong subscriber. Salamat po sa inyong patuloy na panonood. Welcome ang Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa ibang bansa na nakakarating po itong ating video. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta ng ating kalamansi series. Siguro mga katribya ay gusto rin po ninyo na ang kalamansi natin ay maging hitik sa bunga. At gusto rin po natin mga katribya na maging ganito ang bunga ng inyong kalamansi. Walang tao na may kalamansi na ayaw niya na walang bunga ang kanyang kalamansi. Kundi bagkus, gusto niya maging ganito rin karami ang bunga ng kalamansi ninyo. Pero alam nyo mga katribya, meron po tayong mga pamamaraan para po ang kalamansi po natin ay maging continuous ang pamumunga nito, pati na rin po ang pagbulaklak, at makikinabang po tayo at magkakaroon po tayo ng ating monthly income sa pamamagitan ng ating kalamansi. Kaya doon po sa ating mga ka-farmers, mga kaibigan po natin na meron kayong mga tanim ng kalamansi, pwede po nating i-apply itong ating i-share sa inyo. Ang gusto lang po natin, tapusin po ninyo ang video para malaman ninyo ang tekniko, ang pamamaraan, para yung kalamansi ninyo mga katribya ay magbunga rin po ng marami. Okay? Sige po mga katribya, umpisa na po natin ang ating pong pag-aaral. Ngayon, marami po tayong mga may kalamansi na mayroon tanim, iba't ibang lugar yan, pero ang karambihan dito sa Nueva Ecija. Kumbaga, ang Nueva Ecija, bukod po sa sentro po ito ng palayan, parang halos dito rin po nanggagaling ang maraming may kalamansi. Bukod po dyan po sa Mindoro. Bagamat ang Mindoro sila po ang unang nagkalamansi, pero na i-apply dito po sa Nueva Ecija. Kaya ang halos sa Nueva Ecija, bawat bayan dyan ay meron din po mga kalamansi. Sa parte po ng Pangasinan ko, konti pa lang po ang kalamansi dyan. Sa parte rin po ng Pampanga ay halos konti pa rin dyan. Lalo na po sa parte po ng Bataan. Sa parte ng Isabela, meron din po sila mga kalamansi doon. Pero po, ilan lang din po, ilang bayan lang din halos. Kaya ang halos po na nagbabagsak po ng kalamansi sa Metro Manila, ang Mindoro, ang Nueva Ecija. Meron po mga karatig bayan o karatig probinsya ay pakunti-kunti lang. Kaya pagka panahon po mga katribya po ng kalamansi, ay bagsak po ang presyo ng kalamansi dahil marami pong demand, marami pong mga nahaharvest. Halimbawa, gaya po sa parte po ng Mindoro, ay talaga namang masisiyahan ka dahil malalaki ang kalamansi. Kaya lang, doon po sa parte ng Mindoro, sabi nga ng ating po mga subscriber dyan, si Ma'am Donna, sa kanila ay halos muulan. Kumbaga, yung tag-init, hindi rin nila maramdaman. Hindi naman po kagaya rito sa Nueva Ecija, meron tag-init, meron tag-ulan. Kaya maganda rin po ang klima rito sa amin dahil gusto kasi ng kalamansi mga katribya yung mainit na panahon, yung mainit na lugar. Ayaw po niya dyan po sa parte po ng Baguio City, sa parte po ng mga malalamig na lugar. Kaya mapapansin po ninyo, meron tayong mga kalamansi na sa ibang lugar ay hindi gaanong nagbubunga ng marami dahil malamig ang kanilang klima. Pero ang kalamansi natin mga katribya, kung saan po yung mainit na lugar, yun ang gusto ng ating kalamansi. Kaya madalas po natin ina-advise sa ating po mga ka-farmers, sa ating po mga kaibigan, na kung kayo ay magtatanim ng kalamansi, alisin ninyo ang maaaring makalilim doon sa kalamansi ninyo para hindi po
mahadlangan yung kanyang pamumunga. Pagka kasi naliliman po yan, halimbawa na lamang po ng niyog, ng kawayan, o anuman po na maaaring makalilim sa kalamansi, lalo na po ang mangga, hindi po magbubunga ng marami. Kaya yung technique na ibibigay ko po sa inyo, pagka meron kayong mga lilim na ganon, hindi po gugusar. Kaya kung gusto po ninyo na dumami rin ang bunga ng inyong kalamansi, hawanin po natin, linisin natin ang maaari makakover ng kalamansi ninyo para kung magkagayon, yung pamamaraan na ating isi-share, magagawa ninyo sa inyong kalamansi at makikita ninyo ang resulta. Ang pagbubunga ng kalamansi ninyo magiging maganda. Ipakita ko muna sa inyo mga katribya po yung kung paano po ba ang ating kalamansi ay nagiging monthly income or monthly po na pagbubunga. Ito po mga katribya, ang kalamansi po natin, ito meron po tayong pitasin. Mapipitas na po ito ngayong linggo na ito o ilang araw. Yan po ang isa natin na pitasin. Pero pagkatapos na ito ang mga katribya ito na ating pong mapitas, meron po siyang panunod. Itong buwan na ito pong maliliit na ito na gamais, mapipitas po ito buwan po ng September and October. Yan, yung pong ganyan po ang size. So, meron tayo mga katribya na pambuwan ng July. Paano naman yung pambuwan natin ng August? Ito naman po mga katribya. Ito po nga gaholin na ito, mapipitas po yan sa August. Yan, yung matitira na yan, August na po yan. Yan, yung matitirang mga gaholin na yan, August. So, may August na tayo, meron pa tayong pang July na pitasin, meron pa tayong pang September. Asan ba yung ating pang September? Ay po, itong medyo malaki po doon sa mais, yung gasaresa. Pagka po gasaresa, yan, makukuha na po yan sa September. Oh. Kaya makita ninyo na ang kalamansi po natin sunod-sunod sa pamamagitan po ng kanyang bunga. Paano naman yung pambuwan po ng November? Ito naman ang pambuwan po natin ng November. Ito pong ating bulaklak. Bulaklak na ito mga katribya, pagka ito po ay lumaki, sa November ito mapipitas. Ganyan po ang pag-aaral po sa kalamansi. Kaya meron ka na pitasin ng buwan ng July, may pitasin ka pa ng buwan ng August, may pitasin ka pa rin ng September. Ayan. May pang September ka at marami yan yung pang October. Yung September, October mga katribya, yan na po yung kabagsakan ng kalamansi. Dahil lahat ng kalamansi may bunga, pati yung nasa puso, nagbubunga yan. Dahil yan na po ang panahon nila. Kumbaga sa panahon ng pakwan, panahon ng pinya, yung seasonal, lahat yon maraming may mga bunga. Sa ayon sa gusto nila, magbubunga. Ganon din ang kalamansi. May panahon sila na napakarami ng bunga, kaya nga, dyan na nga po nahihinog ang kalamansi. Kaya dyan na nga po bumabagsak ang presyo nito. Pero yung mga buwan po ng tag-araw, yun ang maganda po nating matsyempohan. Dahil sa buwan ng tag-araw, halos buo po na yan, mahal ang presyo ng kalamansi. Dito, ipinakikita lang po namin sa inyo, yung magiging pitasin po natin pagka tuloy ang ating pong pag-aalaga ng kalamansi natin. Paano ba ito mga katribya na nagiging continuous ang pamumunga? Paano po siya nangyayari? Ganito po yon. Kapag po mga katribya napitas po natin ang bunga ng ating kalamansi, bawa gaya nito, napitas na po yan. Ito, napitas. Ang mangyayari po dyan mga katribya, eto, pitas na, may napitas na una, meron po siyang lulusot po na usbong. Yung usbong po na yan, yan po ang magiging panunod niya. May kasama na rin po siyang bulaklak. Kita ninyo, yun na meron pong maliit na bulaklak. Ganyan po yung cycle ng kalamansi. Bawa ito, marami itong napitas natin na ito. Lalabasan din po ngayon ng bulaklak yan. May kasama na rin pong usbong ang inyong kalamansi. Hindi mo mapapansin na napitas mo ng bunga, meron na po siyang ganito kauli ang size niya. O paano po mahihinto? Kaya tuloy-tuloy ang pamumunga, continuous ang kalamansi po natin. Ngayon, inaalala po ng iba natin mga ka-farmers, paano halimbawa maliit pa lang ang kalamansi nila, marami pong bulaklak, marami pong bunga. Kaya bang dalhin ng kalamansi? Alam niyo mga katribya, kaya pong dalhin ng kalamansi yon.
kahit na yan po ay bata, halimbawa gaya po ng 1 taon, namuti sa bulaklak, hindi naman po lahat yan ay magtutuloy. Yung pong mga malalakas na bunga, yun po ang magtutuloy ng inyong kalamansi. Kaya yung magtutuloy na yon, yun ang kayang dalhin niya. Yung hindi niya kayang dalhin, ilalaglag ng kalamansi yun. Kaya huwag kayong mag-alala, huwag kayong maniwala sa iba na kailangan 1 taon lagasin ninyo ang bunga para ang kalamansi ninyo ay hindi lumaki. Kasi maraming mga nagtuturo, pagka 1 taon na kalamansi mula doon sa pagkatanim, lagasin ng bulaklak, lagasin ng bunga. Kaya nangyari sa ating mga ka-farmers, naglagas ng bulaklak, naglagas na rin ng bunga. At dumating ang pagkakataon, 1 taon na yung kalamansi nila, hindi pa sila nag-aani. 2 taon ng kalamansi, tumayog, nang tumaas na ang kalamansi mga katribya, gumamit na sila ng hagdan. So, hindi nila na-enjoy na bata pa lang ang kalamansi gaya nito. Maraming bunga. Eto, nakalusot po ito sa atin. Hindi natin siya nalagyan po ng ating tali. Nabali ang sanga. Kaya ang bunga ng kalamansi, pagka marami po yan, para magkaroon po tayo ng technique, tatalian po natin. Hindi lang po tayo nakapagtali nito. Nalusotan tayo. Kaya hindi bali pong magtali ka ng maraming bunga kaysa naman sa tumayog ang kalamansi na walang bunga, hindi ka po nakikinabang. Hindi mo pa makuha ang iyong ginastos. Pero dito mga katribya, ay nako, kikita at kikita po tayo. Ganyan po ang cycle ng kalamansi. Kaya sa lahat po ng mga fruit trees, iba ang katangian ng kalamansi. Ang lemon ganun din. Wala pong panahon. Hindi po siya namamanahon ng bunga. Compare po natin sa ibang mga citrus gaya po ng dalandan, gaya po ng suha, ay talagang namamanahon yan. Meron niya po 2 beses lang sa 1 taon kung magbunga. Gayun din naman ang mangga, meron 2 beses din. Pero ang kalamansi ninyo, alam nyo mga katribya sa Tag-Araw, tuwing ikalawang linggo, namumulaklak yan. So mga katribya, tuturo ko na po sa inyo po ang ating sikreto, ang technique sa pagpapabunga po natin sa buwan ng Tag-Araw siya. Dahil sa Tag-Araw, diyan po maganda ang presyo at diyan po nakakatsempo ang ating pong mga magkakalamansi. Sa buwan po ng Tag-Ulan, mula po ng June, July, August, September, hanggang October or November, halos marami po ang kalamansi. First week ng November, natatapos na po yan. December, November and December, sumisipa uli ang presyo ng kalamansi at diyan po nagmamahal. Ngayon, aalamin po natin paano po ba tayo o paano ba ang gagawin natin para sa Tag-Araw merong bunga ang ating pong kalamansi. Ito yung kadalasan po natin sinasabi, simple ang kailangan po natin gawin. Ang dapat natin gawin una, mula po pagkasabog po natin ang abono, siyempre, ang bunga po ng ating kalamansi, depende yan doon sa nag-aalaga, depende rin yan doon sa kapital ng nag-aalaga. Dahil pag tinipid po natin ng kapital o puhunan dito sa ating kalamansi, matipid din po ang bunga niyan. Pero pag binuhusan mo naman ang ating gastos o ang ating pong pag-aalaga sa kalamansi, bibigyan ka naman dyan ng bunga. So, ang technique po na ating ginagawa mga katribya, kinokondisyon muna natin po yung nagtatrabaho. Ngayon, pagka wala ka naman trabaho, ikaw mismo ang kukondisyonin para po mag-produce ka ng sipag, ng tiyaga at siyempre ng kaalaman. Dahil pagka meron tayong kalamansi, kailangan mo dyan talaga trabaho. Yun po ang technique po natin. Pagka halimbawa na-kondisyon mo na sarili mo, talagang magpupursige ka sa pag-aalaga at gusto mo, ang goal mo yung mapaganda at mapadami mong bunga ng kalamansi mo, ay talagang aalamin mo lahat ng diskarte, lahat ng technique. Ganon din ito mga katribya. Aalamin mo ang diskarte, aalamin mo rin ang mga technique. Yun naman po ang sineshare namin sa inyo para kahit sa papaanong paraan, makatulong kami sa inyo kagaya po rin namin. Nang una ay wala rin kaming alam. Kaya ang gagawin po natin mga katribya, mula po sa pagkasabog po ng abono, depende po yan dun sa taon. Siyempre, pagka 1 taon pa lang kalamansi ninyo, hindi po gulpi ang lalagay yung abono dyan. Meron po yung metakal ng pag-abono. 2 taon, 3 taon, yan po yung mga kalakasan. 2 taon, 3 taon, onwards, malalakas ng kalamansi dyan. Kaya kung may sa makita ninyo, ang kalamansi po natin,
tinatambakan po ng abono yan. Kaya makita ninyo kung minsan namumuti po sa ilalim eh. Pagka tinipid mo yung paglalagay mo ng abono mo sa kalamansi mo, hindi mo makikita maraming bulaklak at maraming bunga. Pero dagdagan mo ang abono mo. Ay nako, tingnan ninyo itong mga katribya. Panahon pa lang po ito ng tagulan, napakarami na po niya ng bunga. Pagka tag-araw, ganun din. Okay na po mga katribya. Nalagyan na po natin ng abono. Abono po kasi kadalasan po niya mga katribya ay kung ano po ang hiyang po sa inyong lugar. Hindi na po tayo babanggit po ng mga anumang mga variety o anumang mga pangalan po ng mga abono brand para po na lang din sa kanila yon. Pero kadalasan namin ginagawa yung madaling malusaw, yung mga puti. Kaya yun ang hiyang dito sa amin. Kaya kagad naman niya nakakain po yung abono o pataba sa kalamansi at nagbibigay po ngayon ng bunga. Ngayon mga katribya, ang technique naman dyan, sa tag-araw na tayo po ay magsasabog ng abono, lalabasan po yan ng bulaklak. Pag nilabasan po yan ng bulaklak, matanghito, starting na po yan ng spray. Magpa-power spray na po tayo. Kung bata po ang kalamansi ninyo, chargeable, maskin hawa. Ang pag-i-spray natin mga katribya, twice a week. Sa twice a week po na yon, hanggang yon ay maging matagtag po ang bulaklak. Pag natagtag na ang bulaklak, gamunggo at gamais, pwede na po natin siyang gawing weekly ang pag-i-spray. At pag halimbawa mga katribya po, yan ay gasaresa na siya, iba naman ay gaholin na. Ngayon, malimit na tayo. Malimit na po tayo mag-spray. Hinto na ang pag-spray natin. Maliban na lamang mga katribya, kaya po tayo kumisan, continuous pa rin ang ating pag-spray sa tag-araw. Pag nagpatubig ka, lalabasan uli ng bulaklak. Pagka kasi nagsabog ka mga katribya po ng abono, isang lagay mo, lalabasan uli ng bulaklak. Pag nagtubig ka uli, lalabasan uli ng bulaklak. Kaya pangalawa yon. Kaya kumisan, ang bunga ng kalamansi hindi sa isang pitasa lang nakukuha sa isang loob ng isang buwan. Kundi bagkos po pwede yan 2 beses sa isang buwan yung pitasan ng kalamansi dun sa una mong alaga. Ganyan po kaganda yan. At ang kalamansi sa tag-araw mga katribya, habang ito ay tinutubigan mo, kasi ang pagkapatubig, pagkasabatin din ng init, weekly o kaya ika-10 araw. Habang nagtutubig ka, may lumalabas ng bulaklak yon. Ngayon, yung mga labas ng bulaklak na yon, bukod po doon sa nauna mong inalagaan, kung ikaw ay nakakapag-spray na continuous, naalagaan yon, kaya ang mangyayari, pag napitas mo rin bunga mo, meron naman uling kasunod. Meron uling pangalawa. Hanggang tuloy-tuloy, kaya halos sa buong tag-araw na ating ginagawa na pag-aani, tuloy-tuloy monthly, meron kang pinipitas na iyong kalamansi. Bakit? Kasi, tuloy-tuloy din kasi ang pagbibigay mo o pagsusupply mo ng pangangailangan ng kalamansi. Kaya ang pamamaraan ng ating pong ginagawa mga katribya, alaga po natin siya sa tubig, alaga rin po siya doon sa abono, alaga rin siyempre sa insecticide. Ngayon, sa ating mga ka-farmers, pwede po bang hindi po spray ng kalamansi? Po, pwede. Kaya lang, huwag kang aasa na marami ang bunga ng kalamansi mo. Naiaasa mo doon sa mga kumbaga yung sarili niyang bulaklak magtutuloy na, may magtutuloy din yan, kaso nga lang kukonti ang matitira. Kaya ginagawa po natin mga ka-farmers, inaalagaan din po natin siya ng spray. Umamin mo po tayo, hindi tayo umamin, kailangan pa rin natin po ng insecticide kasi yun po kasi mga abono natin inalalagay, kung yan synthetic o mga chemical, pantawag po yun ng insekto. Kasi alam nyo ba, ang insekto pagdating po do sa kalamansi, naglagyan po ng abono, ay gustong-gusto niya yan. Kasi may aroma ito eh. Yung kambing nga lang, pag nakita yung kalamansi, talagang tutugisin yung kalamansi ng kambing. Bakit? May aroma kasi sa kanila ito. Kaya kung pansin ninyo, pag ang kalamansi pumitas kayo, pagka umaga, umaamoy yan. Kaya malalaman mo kung mayroong magnanakaw sa umaga ng kalamansi, maamoy siya. Pumitas ka ng dahon niya, maamoy mo kagad na mayroong pumasok sa kalamansi mo pagka mayroong konti lang na dahon, maaamoy mo. Malakas kasi ang kuwan nito, ang pang-amoy. Kumbaga, yan ang kuwan ng kalamansi, katangian niya. Kaya ginagawa po natin mga katribya, tuloy-tuloy ang alaga natin sa tagulan o sa tagulan o tag-araw. Sa tagulan, mga katribya, malimit na po tayo dyan. Ang ating po inaalaga na lang dyan yung pamatay damo, herbicide. Tapos, lalagay lang po tayo pero hindi po monthly paglalagay natin sa tagulan. Meron lang po tayong tiyempo, buwan po ng Agosto,
yan po ang ating lagay para po tatarget kami ng buwan ng Disyembre. Kaya yun po ang ating target para po sa itong taon na ito, makakatsyempo ka pa rin ng presyong mahal. Pagkatapos naman nun, pag November, tag-araw na, starting na po kami ng patubig niya pag hindi umulan. December, starting na uli ng pamumulaklak. Hanggang tuloy-tuloy yun, hanggang buwan ng Mayo. Kaya sa loob ng Mayo, mga katribya, first week ng May, nag-i-spray pa kami. Antakin ninyo continuous ang pag-spray mula po November, October, kasi pag nagsabog ka ng August, October, lalawas ang bulaklak. October, dire-diretso na yon. Hanggang May kami nag-i-spray. Bakit ka-farmers ang dami naman ninyo pag-i-spray? Kasi gusto namin umani monthly. Ngayon, halimbawa, gusto ninyo po isang anihan lang, o isang beses lang kayo mag-i-spray ng isang lagay. Pero dito sa amin, kung gusto natin ng monthly ang ating pag-aani, diretso ang pag-i-spray na ating gagawin. Mahihinto kami buwan ng Mayo, June, July, August, September, hanggang August. Yan. Stop ko ang pag-i-spray namin doon dahil mga tuloy na po ang mga bunga niyan. Tuloy na rin po ang mga maliliit na mga bulaklak o mga buko. Mag-i-start ulit kami ng pag-i-spray buwan ng October. October onward hanggang May, diretso ang aming alaga or spray. So, may technique para po maging monthly po ang inyo pong pagpapabunga. Diretso rin ang inyong alaga sa buong tag-araw. Tatandaan po ninyo, ang pagpapabunga ng kalamansi, depende po yan sa lupa. Depende po yan doon sa klima nyo. Kung malamig sa lugar ninyo, may hirapan kayo magpabunga ng marami. Pero kung mainit ang lugar ninyo, kagaya po rito sa amin, sa Nueva Ecija, makakapagpabunga kayo lalo na sa tag-araw. Napakaganda sa tag-araw ng kalamansi. Ngayon, sa parte po ng Mindoro, nakapagpabunga rin sila. Kaso nga lang, pagdating po doon sa mga tag-init, hindi masyado pong magiging mabunga dahil dire-diretso ang pag-uulan sa kanila. Dito po sa atin sa Luzon, meron po tayong pag-i-stop ng pag-uulan, yun na nga po yung tag-init. Doon tayo nakapagpapalusot ng maraming bunga. Kaya pagka maraming bunga at natsyempuhan mo ang kalamansi mo, natapat halimbawa sa 1,000, jackpot ka. Kaya sa kalamansi, may jackpot. Doon, sa masipag, tsaga, mayroong kaalaman at mayroong pinansyal. So mga katribya, hanggang dyan na lang po ang ating pong vlog, na ating pong mga technique, mga secret na ating pong sinabi. Pagka halimbawa po na gusto ninyo yung video na ito, wala pa po kayo sa aking pong bahay, please paki-subscribe, paki-like, kung meron kayong comment, kung meron kayong tanong, ilagay nyo po sa ating comment section at sasagutin po natin yan. Kung maganda po ang inyo pong tanong, pwede pa po natin gawin na i-vlog po yan, mga katribya. So mga katribya, hanggat po namin makatulong po sa inyo ngayong panahon po ng pandemic, dapat lalo po tayo nagtutulungan kung ano po yung mas maganda magawa po natin para makatulong tayo sa ating mga kababayan, gawin po natin. Kaya itong aming kaunting kaalaman, karunungan, sinishare namin sa inyo, magkaroon din kayo ng kayamanan. Kaya lagi natin sinasabi sa huli, ako po si Kuya Berhel Bunag, lagi natin tatandaan, karunungan at ang kaalaman, may katumbas na kayamanan. Kayamanan po kasi yung kaalaman. So bye-bye mga katribya, magandang araw po sa inyo lahat. Kita-kita lang tayo bukas. Okay mga katribya po, mag-almusal muna po tayo rito sa ating yan, yung ating pong ulam ay itong ginataan pakita mo. talbos Kamoting kahoy. ng kamoting kahoy. Ito yung pong pinungpong ni tatay. Nasabi ng ating subscriber, masarap daw ginataan. Tinatry naman po nitong ating chef. Yan, yung ating tagapagluto na chefi. Yan, nilagyan po niya ng manok, tapos nilagyan niya ng sitsaro. Hindi pa naman basa, sarap yan. Talaga nga namang ayan, yun ang masarap natin. May gata po siya. Yan, presyo nakuha naman po yun doon sa ating inyog. Yan mga katribya, kaya mo na po tayo ng ating almusal. Tikman po natin itong ginataan. Ayan. Kaya mo na tayo mga katribya. Ito. Kung kailan nyo kompleto yung mamimitas ko, tsaka ang babawasan mo. Ito, tiga-tiga lang wala kinukuha ko eh.
Sarap yan. Para siyang laing. Kasi, Kulang lang dito. Pwede pala ito sa suso. oo. Dalo araw na kami hindi nagsasaing. Alam na Yung mga masarap. saing eh. Isa ka ako sa